Show ng mga nagbabagang sports balita. Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, hindi nababahala sa winless campaign ng Gilas Pilipinas Pool sa Estonia Tournament. Triangle System, isasantabi muna ng Pure Food Star Hotshots coaching staff. Matchup nina Manny Pacquiao at Danny Garcia, isinusulong ni famed trainer Freddie Roach. National Archer Mark Javier, target ang ikatlong sunod na appearance sa Rio Olympics. University of the Philippines Fighting Maroons, naglaho na ang pag-asa na makapasok sa semifinal ng Collegiate Conference ng Spikers Turf. Los Angeles Clippers Management, kinastigo ng National Basketball Association o NBA. Hometown rider Alejandro Valverde, namayani sa 4th stage ng Spanish Vuelta Cycling Race. Top seed Kyle Simon, laglag sa second round ng Winston-Salem Tennis Open sa North Carolina. At controversial striker Mario Balotelli, magbabalik sa AC Milan. Formal na formal. Oo, diba? From. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Haji Caaminio, kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, optimistiko pa rin ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa tsansa ng Gilas Pilipinas na magkampiyon sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na buwan. Ito ay kahit pa dumanas ang winless campaign Baldwin Mentor Team sa Estonia Tournament. Ang kabuoang detalye ihahatid ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Hindi nababahala ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa winless campaign ng Gilas Pilipinas Training Pool sa 14 Pocket Tournament sa Estonia. Ito'y dahil mas mabuti na umano na makaranas ng kabiguan ng mga national dribblers sa European stint kaysa sa kampanya sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na buwan. Ayon kay SBP Executive Director Sonny Barrios, ang pagkatalo sa Estonia meet ay hindi nangangahulugan na wala ng pag-asa ang Gilas Pilipinas na magkampiyon sa FIBA Asia Tournament. 0-3-0-3 sa totoo lang sa akin, wala yun eh. Hindi naman natin, hindi naman yan yung tournament na mas mabuting 0-3 na dyan na sa FIBA Asia eh, 8-0 tayo, di ba? Ngayon tayo dapat matalo kahit yan Jones Cup, hindi naman kailangan mag-champion dyan eh. Importante, makuha ng mga player yung system na, remember, we have a new coach. Importante, as they progress, habang papunta dun sa FIBA Asia, gumagaling sila. Yun ang importante. Samantala, naniniwala naman si Barrios na malakas na roster ang ipaparada ni National Coach Tab Baldwin sa Asian Showpiece. Instead of lamenting what we could have had, we will just enjoy and appreciate what we've got. No? Sabi nga nila, appreciate the half-filled portion of the glass instead of lamenting and belly aching about the half-empty part. So nandun tayo. While it can definitely stand improvement, ano naman, to be fair to the guys who are there sacrificing and preparing their hearts out, we have to support them and give them all the tools. Bago sumabak sa FIBA Asia Men's Championship, ang Gilas Pilipinas National Pool ay lalahok muna sa William Jones Cup sa Taiwan simula sa Sabado. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa basketball pa rin, isasantabi muna ng Pure Food Star Hotshots coaching staff ang pamosong triangle system sa kanilang kampanya sa 41st season ng PBA. Nagbabalik si Ms. Ria Arevalo. Handa nang mag-move on ang Pure Food Star Hotshots sa ginawang paglipat sa Barangay Ginebra San Miguel ni multi-titled head coach Tim Cone. Simula noong isang linggo ay si Chief Mentor Jason Webb na ang namuno sa ensayo ng Hotshots bilang preparasyon para sa kanilang kampanya sa 41st season ng PBA. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni Assistant Coach Johnny Abarrientos na mas fast-paced na plays ang inihahanda nila para sa team. Medyo malayo sa dating triangle offense.
Actually, yung introduce na simpleng motion lang. Motion screenplay, pick and roll. Mas maraming movement, mas mabilis. Pero we try to be, less turnover, good passing. Kaya tinututukan namin yung dribbling, passing. Kasi yun yung magiging distribution ng play namin ng mga gagawin. So, di manggagaling lahat. So, kailangan maging magaling yung mga players. Masayang ibinalita rin ni Abarrientos na unti-unti nang nagbabalik ang sigla ng kanilang mga players matapos ang kanilang malamyang kampanya sa nakalipas na season ng liga. At Grand Slam barrier, medyo yun yung pinakamahirap no? Going back to the top, no? Yun yung malaking question ngayon na kailangan namin ma-overcome. The only way we get there again, we continue to do our good habits, practices, giving our 100%, game in and game out, absorb, no? And be committed and responsible in everything that we do. Matapos na kumopo ng Grand Slam title noong team, ang Hot Shots ay walang naidepensang kampyonato noong nakaraang season. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, determinado naman si Phil Nigerian guard Maverick Ahanmisi na patunayan na hindi nagkamali ang Rain or Shine Elasto Painters sa pagtapik sa kanya bilang 3rd overall pick sa nakalipas na PBA Rookie Draft. May report si Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. 3 araw matapos na mahugot bilang 3rd overall draft pick, agad na nagpakitang gilas sa scrimmage ng Rain or Shine Elasto Painters si Phil Nigerian guard Maverick Ahanmisi. At ang isa sa mga humanga sa basketball skills ng 6'2" dribbler ay si shooting guard Ryan Aranya. May screen, nakita ko siya naglaro. Impressive naman, parang gulat din kami na kaya niyang maging as in yung pure point guard talaga na makakatulong din talaga sa team. No? So parang excited lang din kami na maging teammate si Maverick at saka makatulong din sa team. Hindi ko malaki naman yung may tutulong. Hindi rin nanghihinayang si Aranyan sa hindi pagkuha ng Rain or Shine ng big man sa rookie pool dahil na-acquire naman nila mula sa Global Port Batangier si center Jewel Ponferrada kapalit ni veteran slotman Jerby Cruz. Okay lang naman kasi wala, ano din naman kumbaga parang si coach din nakakaalam kung anong kailangan din talaga ng team diba? So magandang opportunity, nakakuha kami ng trade kay Jerby Ponferrada, medyo malaking tulong din sa team. So siguro kaya din naisip kumuha ng guard dahil kay T5 nag-early retire si T.Y. about dahil sa dad niya. Ang Rain or Shine ay nagbalik sa training camp bilang preparasyon para sa kanilang kampanya sa season opening All-Filipino Conference na bubuksan sa Oktubre at 18. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Lipat tayo sa boxing. Kung si famed trainer Freddie Roach ang masusunod, mas gusto niyang makaharap ni Manny Pacquiao, si Danny Garcia kaysa kay Amir Khan. Ito'y dahil sa tingin niya ay mas exciting na kalaban si Garcia kumpara kay Khan na halos kasing estilo ni Bukod pa rito, tiyak na mas mapupuno rin umano ng aksyon ang bakbakan kapag sina Pacquiao at Garcia ang nagduelo sa ibabaw ng ring. Pero hindi itinanggi ni Roach na maaaring magkaroon ng problema ang pagsasakatuparan ng match-up ni Pacquiao at Garcia dahil sa hindi magandang relasyon ni na top-ranked head honcho Bob Arum at boxing advisor Al Heyman. Sa unang bahagi ng susunod na taon, inaasahang magsasagawa ng comeback fight si Pacquiao matapos na dumana siya ng right shoulder injury sa losing battle kontra American rival Floyd Mayweather Jr. noong nakaraang Mayo. Sa boxing pa rin, puspusan na pag-iensayo ni Pinoy IBF Intercontinental Super Bantamweight Champion Albert Pagara para sa kanyang nalalapit na debut sa US soil. Sariwa mula sa pag-ani ng first round technical knockout kontra Jesus Rios ng Mexico sa kanyang huling laban sa Dubai, UAE. Isang Latino boxer ang makakasagupa ni Pagara sa fight card na pagbibidahan ni Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes sa StubHub Center sa Carson City, California sa Oktubre 17. Nauna rito inalok di umano ng title challenge ni British IBF Super Bantamweight Champion Carl Frampton si Pagara pero hindi nag-materialize ang negosasyon para dito.
Unang nag-debut sa professional ranks noong January 15, 2011, si Pagara ay may unblemished record na 24 victories with 17 via stoppages. Sa volleyball, naglaho na ang pag-asa ng University of the Philippines Fighting Maroons na makakuha ng pwesto sa semi-final ng Collegiate Conference ng Spikers Tour. Matapos ay umukod sila sa Far Eastern University Tamarauz, 25-23, 17-25, 26-24 at 25-23 sa larong isinagawa sa San Juan Arena kanina. Si Spiker Jude Garcia ang top performer para sa Tamarauz sa kanyang scoring output na 15 points. Habang si Alfred Valbuena naman ang namuno sa atake ng Fighting Maroons sa kanyang losing effort na 19 markers. Naging maigting ang sagupaan ng dalawang teams kung saan nakakuha ng bentahe ang FEU sa service aces 8-6. Pero dadihado naman sila sa Spikes 44-48. Ang huling asignatura ng FEU ay kontra College of St. Benilde Blazers at ang kanilang engkwentro ay itinakda sa darating na Lunes. Sa iba pang balita, ikatlong sunod na Olympic Games ang inaasinta ni National Archer Mark Javier sa mga paparating na qualifiers. Ito'y matapos na magpartisipa siya sa Beijing Olympics noong 2008 at sa London Summer Games noong 2012. May report si Ms. Arian Malyare. Patuloy ang pagtudla ni two-time Olympian Mark Javier sa mga local at international archery competitions. Ito'y bilang preparasyon para sa kanyang asam na muling makasungkit ng tiket patungong Summer Olympics. Ayon kay Javier, mas mabigat na pagsubok ang kanyang pinagdaraanan ngayon, lalo pat itinaas ng Philippine Archers National Network and Alliance o PANA ang qualifying standard para sa mga national archers na sumusubok na makakuha ng pwesto sa 2016 Rio Games. So now, merong siniset na kay PANA for the national team. So masyado siyang mataas. 330 for 70 meters at I think you have to get it 4 times. Just a qualifying or evaluation for the national team who will represent in Thailand. Ibinalita rin ni Javier na 2 Olympic qualifiers pa ang kanyang lalahukan. Kabilang narito ang Asian Continental Archery Championship sa Thailand sa buwan ng Nobyembre. Performance-wise, nare-reach ko naman yung mga scores na rin yun. So, in practice lang. So, hindi ko pa siya na-hit during tournament. Hopefully, makukuha ko siya. Parati namin nilagay yung 100% para ma-qualify sa Olympics. Kasi, yun din yung namin. Saka yun din yung gusto namin na makarepresent ng Philippines sa Olympics. Si Javier ay unang nag-debut sa Beijing Olympics noong 2008 bago siya muling pumana para sa bansa sa London Summer Games noong 2012. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, hinikayat naman ni Philippine Taekwondo Association Secretary General Monsur del Rosario ang mga national genes na ibuhos ang lahat ng makakaya sa mga paparating na Olympic qualifiers. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Isa sa mga pangarap ni former Olympian Monsur del Rosario ay ang muling makakita ng national taekwondo gene na sumisipa sa quadrennial Summer. Ito'y dahil kahit matagal na siyang nagretiro, ay hindi pa rin kumukupas ang pagmamahal niya sa sport, kung saan siya ngayon ang Secretary General ng Philippine Taekwondo Association. Ayon kay Del Rosario, dapat ay ibuhos sa mga national genes ang lahat sa training dahil ibang-ibaan niya ang pakiramdam ng maging isang Olympian. Nung nagawa namin dalawa ni Steven Fernandez, sabi namin, nagawa namin. Ngayon, kayo mga mas bata, kung nagawa namin, hindi naman kami imported na athlete, Bisaya pa ako. Sabi ko, kung nagawa namin, kaya nyo rin. So, walang mag-practice lang kayo, maging disiplinado sa sarili at sa mahalin nyo yung ginagawa nyo. So, yun, sana may mga players tayo kasi last Olympics, yun ang time na nangyari na walang nakakwalify sa taekwondo. Samantala, hindi naman naitago ni Del Rosario ang paghanga kina Samuel Morrison at Pauline Lopez na kapwa nag-uwi ng gold medal para sa bansa sa nakalipas sa Singapore Southeast Asian Games.
number 1 choice ko si Samuel Butch Morrison. Nakita ko yung performance niya sa SEA Games. Kung ganyan siya maglaro sa Asian Championships, sa World Championships, kahit sa Olympic qualifying, malaking chance niya na makalusot. Kasi kailangan mag-bronze medal ka lang sa Asian qualifying yata or silver. Pasok ka na eh. Basta mag-medal ka lang. Kumbaga sa finweight, sa flyweight, only 16 fighters around the world ang pipiliin doon ang alam ko. Sa babae, nakita ko si Pauline Lopez, nag-improve na rin. So, sana makakwalify. Baka tapos hindi natin alam yung mga natin baka may dark horse na lulusot. Hindi mo masasabi kasi laban yan eh. Si Del Rosario ay isa sa mga national taekwondo jeans na kumatawan sa Pilipinas sa Seoul Olympics noong 1988. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nangako naman si multi-titled rider John Mark Galedo na gagawin ang lahat para makakuha ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. At ang isa sa mga UCI-sanctioned races na lalahukan ni Galedo ay ang Tour of Indonesia sa Oktubre. Para sa detalye, narito pong muli si Miss Arian Malyari. Patuloy ang pag-iipon ng puntos ni 3-time Tour champion John Mark Galedo para sa kanyang asam na makapasok sa 2016 Rio Olympics. Sa pinakahuling Asian rankings na World Governing Body na UCI ay nasa pang 20 pwesto ang road bike Philippine Star Rider. Ayon kay Galedo, kinakailangan pa niyang magtrabaho ng husto, lalo pat tanging ang top 10 Asian cyclist lamang ang may tsansa na pumedal sa 31st Olympiad. Maganda kung pumasok ako doon sa top 10 and then magiging 3 yung entry ng bansa. Sure na tayo makakalaro ng Olympic, makakapasok yung Pilipino. Konti lang naman yung na-abort ko doon sa top 20. Sana tuloy-tuloy pa yung races natin din sa labas. Sana supportahan pa rin nila hanggang magkaroon tayo ng qualify sa Rio. Sana tuloy-tuloy maging blessing sa team at saka sa bansa natin. Ibinunyag rin ni Galedo na sasailalim siya sa dibdibang training camp sa Tarlac na linggo bilang preparasyon para sa pagsabak sa UCI-sanctioned Tour of Indonesia sa buwan ng Oktubre. Ngayong October, may race pa kami papunta ng Indonesia. So target namin uli na makakuha uli ng points doon, yung team at saka lalo na sa akin sa individual. So magpe-prepare kami para doon sa race na yun. So mostly sa akin, sa individual yung pinaka-target. Kasama ni Galedo na pepedal para sa Road Bike Philippines sa Indonesian Bikeathon, sina Chris Joven, Valera Vina, Marcelo Felipe, Dominic Perez, Ryan Cayubit at Ray Martin. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Los Angeles Clippers Management, kinastigo ng National Basketball Association o NBA. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa basketball. Kinastigo ng NBA Commissioner's Office ang Los Angeles Clippers. $250,000 na multa ang ipinataw ng liga sa koponan dahil sa rules habang nililigawan nila si free agent center DeAndre Jordan noong isang buwan. Napag-alaman di umano ng NBA na kabilang sa presentation ng Clippers kay Jordan ang potential third-party endorsement, isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal ng liga. Maliban na lamang kung kasama ito sa kontrata o di naman kaya ipinapayagan ng collective bargaining agreement, pero nilinaw ng NBA na ang endorsement opportunity ay hindi naging susi para pumirma si Jordan ng 4-year $88 million contract renewal sa Clippers matapos na mag-commit siya verbally sa Dallas Mavericks ngayong off-season. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Pinagharian ni hometown rider Alejandro Valverde ang 4th stage ng Spanish Vuelta cycling race. Kagabi ay umatake ang 35-year-old Spaniard sa huling 500 metro ng karera at naungusan niya sa isang sprint finish si Peter Sagan ng Slovakia. Kinumpleto ni Valverde ang pagpedal sa 209-kilometer race sa clocking na 5 hours, 7 minutes and 30 seconds upang makamit ang kanyang pang-siyam na career stage victory sa Spanish Bike Fest.
At dahil tumapos na kabilang sa peloton si Colombian pedal pusher Esteban Chavez, siya pa rin ang magsusuot ng leader's red jersey sa pagsikad ng 167km Stage 5 ngayong gabi. Sa athletics, nakabalik na sa winning form si Olympic champion siya. Dumanas ng kabi-kabilang injury sa nakalipas na 3 taon. Dinumina ng 26-year-old Kenyan runner ang finals ng men's 800 meters sa World Championship sa Beijing, China kagabi sa clocking na 1 minute and 45.84 seconds. Tumapos na runner-up si Adam Kisichov ng Poland habang si Emil Tuka ng Bosnia naman ang kumumpleto sa podium. Ito ang ikalawang world title para kay Rudisha. Sa men's tennis, nagwakas na ang kampanya ni Gael Simon sa Winston-Salem Open sa North Carolina. Kanina ay lumasap ng upset loss ang top-seeded Frenchman sa kamay ni unseeded Alias Bedin ng Great Britain, 6-7, 7-6 at 7-6 sa second round. Inabot ng tiebreaker ang bawat set ng match bago nagawa ni Bedin ang laban sa kanyang ikalawang match point. Ito ang ika-4 na career match victory ni Bedin laban sa isang top 20 tennister. Sa women's tennis, pasok na si lucky loser entry Lysia Chorenko ng Ukraine sa third round ng Connecticut Open. Ito'y matapos na patalsikin niya si unseeded Barbara Strykova ng Czech Republic sa straight set 6-3 at 6-love kanina. 2 beses na nakabreak si Chorenko sa opening set bago siya nagdagdag ng 3 pang break sa sumunod na set. Target ni Chorenko na makasungkit ng ikalawang career WTA singles title. At sa football, magbabalik sa AC Milan si Liverpool's misfit Mario Balotelli. Ito'y matapos na magkasundo ang dalawang koponan sa isang loan deal kanina. Mula sa AC Milan ay lumipat si Balotelli sa Liverpool noong 1 taon. Pero matapos ang kanyang dismal performance sa Anfield, ay magbabalik sa 7-time European champion ang 25-year-old Italian striker. Ang opening game ng AC Milan ngayong season ay kontra Empoli sa Sabado. Para sa PTV Sports, Judy Caringal, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, sino kina Danny Garcia at Amir Khan ang dapat na makaharap ni Manny Pacquiao sa kanyang comeback fight? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Kakanta na ako. Ito. O kumakanta ka na nga kanina pa. Anong gusto mo kantahin? Anong gusto mo kantahin ka? Joke lang yan. Kakanta. Anyway, nako, eto na, Meg. Welcome back sa inyong paboritong PTV Sports, minus Idol Dennis Principe. Uy, get well soon kay Zian. At saka kay, kay Zoe. Uso yata sakit niya yan, ano? Oo nga eh. Kaya alam kung malalayo sa kanila. Pero gagaling yan. Okay, ito na po ang inyong favorite segment. Kahalubilo po namin kayo sa pamagitan ng ating Question of the Day. Question of the day natin is, sino kina Danny Garcia at Amir Khan ang dapat na makaharap ni Manny Pacquiao sa kanyang comeback fight? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sport. Ayan. Pwede din po kayong tumawag sa amin. Meron po tayong hotline. At ito, ulitin lang natin, Mega. Tawag lang po ang tatanggapin natin. Kasi, walang text? Oo, walang text ha, kasi mag-hang yung ating phone. So, tawag lang po yung tatanggapin namin. Ang inyo pong dapat tawagan ay, ano ba yung number nito? 0939-276. Teka lang. Sige, mamaya. Nalimutan ko yung number. Facebook muna siguro tayo. Gusto lang na... Uy, may nag-chat. Ba't nakalimutan ko yung number ko? Pakita naman natin, may nag-picture sa atin, no? Oy, ayan. Sige. Sa Facebook, ano? From Joey Hernandez Rosales, sabi niya, #1 kayo dito sa amin sa Orion, Bataan. Pabati naman yung Hernandez family ng Orion, Bataan. Ayan, teka, medyo lumalabas-labas yung mga chat sa online. I-offline kaya natin yung ano, no? Okay. Ang ating chat. Ayan. Pero basa muna siguro tayo, Meg, sa Facebook natin ng mga answers nila. Ayan, dami. Dami na agad. Doon tayo sa pinaka-una. From the top?
Yan, nakikita ba yan, Direk, yung mga ano natin? Sa FB? Okay. From Boss Para sabi niya, Swift. Para Southpaw against Southpaw, maiba naman. Swift, Danny Garcia. Parehong may itsura. Tanong is, sino yung may mas skill sa kanila para kalabanan si Manny Pacquiao? Okay, record-wise, ito na. Record-wise, parehas na may 31 victories itong dalawang fighters na ito. Ang kaibahan, Danny Garcia is undefeated. 31-0 ang kanyang win-loss card and then 18 via knockouts. Yes. Tapos, si Amir Khan naman, 31 victories and 3 losses. So may talo siya. Pero di ba sabi nga ni Coach Bob Arum is pareho ng estilo? Si Khan, tsaka si Pacquiao. Manny Pacquiao. Pareho silang in-out. Diba? Pareho silang in-out yung tapos yung speed. While si naman, ang estilo niya, perfect fit daw para kay Pacman, which is come forward style. Ibig sabihin, naghahangad ng knockout. So good yun. Mas aggressive. So, mas exciting nga. Mas exciting, sabi ni Coach Freddie Roach. Problema, si Al Haymon, medyo may hindi pagkakaunawaan, alam mo na, sa pamamagitan nila ni top-rank promoter Bob Arum, na nagpo-promote ng laban ni Pacquiao. Yes, okay. Diba? So, tingnan natin, abangan natin. Alright, from Boss Bree Saligay, sabi niya, sa tingin ko, kahit sino sa dalawa ay mahihirapan silang talunin ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Pakibati naman po si Mama, birthday niya noong Monday. Ang tagal na, pero happy birthday! Lagi niya pinapabati si Mama. Happy birthday sa mama mo. Ay, Mama, may taste ka, sabi nga ni Idol Dennis. Kinut. From Gerard Kirby Santos Duclan, sabi niya, Danny Garcia, more power puncher yan. Bagsak si Amir Khan. O yun, isa pa yun. It's either Garcia or Marquez. Juan Manuel Marquez. Oy, ayun, isa pa yun. Bagsak nga si Amir Khan, no? Nung naglaban si Khan at saka si Garcia noong 2012, kung di ako nagkakamali, naglaban sila. At sa 4th round pa lang, technical knockout na agad si Amir Khan. Pero sa tingin mo, like, suggestion niya nga is si Marquez ulit, magiging exciting pa kaya ulit yung fight? Well, yung last fight ni Juan Manuel Marquez tsaka ni Manny Pacquiao, naging epic rin yun, no? Pero talo si Manny doon. So, kung maluluto, kung na magkaroon ng Pacquiao Marquez 5, bakit hindi? Diba? Mas okay na yun. Kung money pag-uusapan, yung business, diba? At ito pa yung isang problema, sino yung mas kikita? Kung Pacquiao Khan o Pacquiao Garcia? Diba? And to think na Khan, dating sparmate ni Manny Pacquiao, diba? Sa gym. Tapos si Garcia, bago. So, tingnan natin. Alright. Okay, galing kay Kimper Ramos. Kahit sino kalaban ni Pacman pa rin. Pabati po kami dito sa Zambales. Hi, Josang Meg, Gwapong Haji at Sir Dennis. Update naman po sa Barangay Ginebra. At ayun na nga ang update. Nagpa-practice sila ngayon. Ipinamigay na nila yung 3 gwardiya nila, si Josh Urbistondo, si Eman Monfort, at saka si Eman Monfort, may nasabi ba kung hindi? Josh Urbistondo. May isa pa. At nawala sa isip ko. Tapos ang nakuha nila si Nico Salva at isang 2016 round draft pick. Yes. Yun. From Joshua De La Cruz, sabi niya, huwag na lumaban si Manny, mag-practice na lang siya sa basketball para maglaro siya sa Gilas. So, gusto niyong palaruin si Manny sa Gilas? Maglalaro si Manny sa Gilas. Sige. Gusto na nila yan eh. From Ronel Aquino, sabi niya, for me, Danny Garcia, para sabayan ng laban, tapos Terence Crawford versus Mayweather. Pabati po yung mga taga-Kabuyao, lalo na po si Jessica Eve Del Castillo. Thanks, more power to your show, and God bless. Yan. Ayun, si Jens Natel pala, na ipamigay nila. So, binigay nila sa Barako Bull. Yung 3 yon in exchange for Nico at 2016 round pick. So, yun. Ulitin ko, si Monfort, si Urbistondo, tsaka si Jens Natel. Okay, balik tayo. Yung number ko, hindi ko parang kabisado to. Sige, maya-mayang konti. From Alvin Tilies, si Garcia gusto ko para may thrill. Yun, kahit si Coach Freddie Roach, yun din yung sinasabi niya, na mas may thrill daw pag siya.
From Derek Arante, dapat si Mayweather na lang pagtuunan ng pansin ni Pacman. Pero remember, sabi ni Mayweather after ng laban niya kay Andre Berto, enough na for his 49th victory kung manalo siya. Kaya lang, si Coach Freddy ayaw din maniwala. Sabi niya, hindi, mag-50th, kukunin ni Mayweather yung kanyang 50th kung mananalo siya kay Pacman. Kasi pag nanalo si Mayweather kay Berto, 49th victory niya yun. 49-0 siya, wala siyang talo eh. Tapos, pag ang sinasabi ni Freddy, hindi magpo-49 yan, 50 para mas maganda record. So, parang di siya naniniwala na after ng fight sa September 12 ni Mayweather at ni Berto, hindi pa mag-retire talaga. Tingin ko hindi pa. So, parang ganun. From Derek Arante. Oo nga pala, hindi pa nababasa ng tuluyan. Sir Dennis, dapat po kinuha ni Coach Tim Cone si KG Canaleta and Jay Washington. Sana makabalik si H-Bomb sa Ginebra. Alam ko si Rudy Hatfield din nagtatrabaho ba? Nagnenegosyo sa Amerika. Abroad, oo nga. Tingnan okay, natin. si Jessie. From Jessie Galera, sabi niya para American kasi siya yung kasparing dati ni Pacman para magkaalaman na. Hi, Meg. Hi, Jessie. Hello po. Pero ang problema, no, di ba sabi nga nila si American, sa practices pa lang napapatumbe. Tsaka Garcia Can lang, di ba? Makikita mo namang bagsak agad si Can, technical na. Fourth round pa lang yun, ha? Baka hindi nga maging exciting pag si American, ang kalaban ni Manny. Kung ako yan, Garcia. Medyo mahihirapan nga lang sa negotiations because of relationship issues, di ba? Okay. Tingnan natin kasi kiniklaim rin ni American na nag-iba na yung estilo niya. Kumbaga, siyempre sabi nga ni Dennis sa gym, pag mag-aspar kayo, hindi lahat dyan binubuhos mo kasi sparring nga lang. Pag sinabi mo sparring, siyempre hindi masyadong seryoso. Training lang. Pero kapag laban na talaga, iba na. So, kumbaga malaki na daw yung pinagbago ni Amir. Alright, from Tam Ayuyaw, Sutyangso, sabi niya, sabay na lang yung dalawa. Sabay? Tag 6 rounds sila. Good eve sa inyong lahat. Tag 6 rounds? First 6, si American. Next 6, si Danny Garcia. Hatiin mo, na. Alright. From Mark June Alberto. Okay, Mark Jun Alberto, I think si Amir Khan kasi mas deserving siya na ma-knockout ni Manny Pacquiao. Hi, Ate Meg, ba't ang ganda niyo po? Sagutin mo yung tanong na yan. Asa na po si Ate Nicole Ramos? Uy, si Nicole, nakakamiss din yung batang yun. Oo, pero ngayon ang dami niyang shows, no? Oo, galing-galing pa kumanta. At dahil magaling siyang kumanta, may gigs si, Nicole sa Pasay. Meron siya sa Shangri-La. Actually, madami. Jam-pack siya. Nicole, punta ka dito. Na-promote ka namin. Ayan. Nakakamiss din siya. Hello, Kuya Haji at Kuya Dennis. Ang pogi niyo po. Pero mas pogi pa din ako sa inyo. Alright. Sige, sabi mo, Mark Jun, mas pogi ka. Okay. Salamat. Rudy Abiertas. Actually po, kahit sino sa dalawa, I know po na kaya yan ni Pacman, Puso, Rudy Abiertas. Ng Gapan City, Nueva Ecija. Okay, galing kay Catherine Angeles. Ano to? Like a sport. Ha? Medyo malabo. Pero sige. From Anthony Bolima, kahit sino naman pwede, total pareho lang naman silang tatalunin ni Pacquiao. Provided na hindi magpapakampante si Manny. Great Sports, PTV Sports. Keep it up. Ganda ni Miss Meg. Thank you. Dashing naman sila Sir Dennis at Haji. Pabati po sa Bolima family sa Narcalan, Laguna. Thanks po. Hi, Anthony. Salamat, hi, Anthony. Galing kay Zoe Bunyel. Si Can na lang, mas matindi yun. Hi, Miss Meg, idol, ganda mo. Sana mabasa mo naman comment ko. More power daw. Uy, maraming salamat, Zoe. At saka hi na rin sa'yo. Di ko talaga Kaya mo yan. Miss call mo ko. Miss call mo ko. Nahanap ko pa rin. Basta ang alam ko, 0939-276. From Eddie Acorda. Sabi niya, sila muna, Danny Garcia versus Amir Khan, mag-rematch bago kay Pacman. Sino manalo, siyang makalaban ni Pacman. Actually, pwede din. Okay, kay Aris Tolidanes, good PM po sa magandang Miss Meg at sa mga poging kasama mo. Para sa akin po kahit sino. Kasi alam naman po natin kung sino ang totoong magaling. Alam din naman po ng kampo ni Boss Manny kung anong taktika ang dapat niyang gawin. Pakibati naman po ang pamilya
KSA ba sa Kingdom of Saudi Arabia, Deparo at sa 3rd Street, 5th Avenue, Toledanes Family. Ayan, sa Deparo, Caloocan siguro ito, no? Gabi-gabi po ako nanonood ng PTV Sports. Uy, maraming salamat. Sana masala ng maayos ang Team Gilas na 24-man pool na nga yung inilabas. Yes. Jordan Clarkson kasama, pero hindi pa sigurado yun kasi siyempre inilalakad pa nila yung papeles noon. Hindi basta-basta papayag yung FIBA kasi meron silang proseso. Pero ano nga mangyayari kay Andre Blatch? Si Andre Blatch, siyempre, naturalize naman siya. Si Jordan Clarkson, di ba naman kailangan i-naturalize kasi eligible naman siya. Okay. Si Tau Tua yung may issue na gano'n. Kaya nangyayari parang practice player lang muna si Mawala ngayon. Kasi hindi nga pwedeng pagsabayan yung dalawang naturalized players sa isang team na nire-represent. Dapat isang naturalized lang. Si Jordan Clarkson, walang problema kasi eligible siya. Yun nga lang, kasi Philippine passport holder na siya since 12 years old. Ang problema, kailangan muna talagang dumaan sa process. Matagal-tagal pa yan. Ang tanong, kung mahabol sa FIBA Asia Men's Championship. Sana. Okay. At mga kaibigan, babasahin na po namin ang inyong mga comments, suggestions, lahat po yan sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi, I'm Nico Welgas, captain of the national triathlon team and gold medalist in the recent Southeast Asian Games. And you are watching PTV Sports. Nagsimula yung netong sa Pasbatsoy, 1948. Yung lolo ko na si Leonito, si Netong, yung ginawa na pagkain ng mga pasahero, hindi naman niya siguro inakala na paglaki ng Netong, parang sumabay din sa paglaki ng Iloilo. Yung mga expansion at road widening projects na katulong talaga sa businessman. Dadaan sila sa Regional Road or sa circumferential, mas makakapunta sila ng mabilis. Nag-boost din yung economy tsaka yung tourism. Ito yung the best time na magpalaki ka ng business kasi your city is also growing, which means maraming investors. So lumalaki din at lumalawak yung mga market natin. Customers namin noon dito sa loob ng La Paz Market. Then ngayon, doon sa Ayala, dinadayo kami ng mga maraming turista. Nagpapasalamat kami kay Presidente Noynoy Aquino kasi binigyan ng importansya yung development ng Iloilo. Sana matutulungan pa kami ng maraming projects pa. Kasi hindi lang matutulungan yung mga businessman, yung makapagbigay din ng mga trabaho sa mga Ilonggos. Ang pinakamaiinit na usaping kinakaharap ng bawat Pilipino. Pilipinas o Pilipinas? Torre de Manila, MERSCOM, West Philippine Sea, Fight of the Century. Tatalakayin, hihimayin sa isang oras. Kasama sina Kirby Cristobal, Cathy San Gabriel at Attorney Mark Castrodes sa PTV Special Forum tuwing Miyerkules alas 8 ng gabi dito sa PTV, Telebisyon ng Bayan. At nagbabalik ang PTV Sports. Huli ka, Balbon. Okay, balik tayo sa Facebook, Meg. Pati po sa ating question of the day kung saan sino ba ang karapat-dapat na makalaban ni Pacman early next year? Si Amir Khan ba? O Danny si Garcia. Danny Garcia. British o American? Sino? Alright. From Michael Medici, sabi niya Terence Crawford, wala sana sa dalawa. Para quality fight talaga. Pero kung dyan sa dalawa, siguro si Amir Khan para manahimik na siya. Diba? Dati, kaspari niya si Pacquiao. Ano po ba ang nationality ni Amir Khan? Tanong lang po, mga idol, si Estrada na kaya ang makalaban ni Donnie Nietes? Balita po sa Ginebra. Thanks, mga idol. God bless po. Hi po, Miss Meg. Okay. Wave dyan. Oh, mag-wave ka daw. Wave na yun eh. O, sige ako na lang. Si Haji na lang. Ulitin mo. O, sige. Sabi mo, hi, Michael. Hi, Michael. Ikaw na lang dapat. Medyo awkward yun. Hindi. Balita sa Ginebra, ganun pa rin. Nagpa-practice pa rin sila. Preparation for 41st season ng PBA. Nationality ni Amir Khan, nabanggit ko na kanina, British. Yes. Yan. Okay. Galing kay Ronnie Camporaso. Kahit sino po sa kanilang dalawa, pareho kasi silang magbibigay ng magandang laban.
Pacquiao, hindi katulad ni Mayweather na puro depensa at boring kung lumaban. Pakibati po yung tatay ko na si Ernesto at kapatid kong si Roberto. Palagi po kami nanonood sa inyo. More power, PTV Sports. Thank you. From Eugene Canyo, sabi niya, para sa akin dapat si Garcia na. Mas malakas siguro kasi siya. Tinalo niya si Can. Pero kahit sino siguro sa kanila, tingin ko kakayanin sila ni Manny. Idol Dennis na po sina Kirby Raimundo at Roger Yap. Ba't di na sila naglalaro sa PBA? Pwedeng-pwede pa yun sila. Key players sila sa championship run ng Pure Foods noon under Ryan Gregorio. Yes. Pakibati po pala mga anak ko. Nanalo sila best in costume sa Buwan ng Wika? Wow! Congratulations! Sina Althea Faye at Eureka Jane Canyo. Wow! So congratulations! Si Kirby Raimundo, alam ko, nag-rehab pa rin siya dahil, di ba, sa tuhod. Injury niya dati. Injury siya So even si Roger Yap, alam ko, nagpapakondisyon din kasi syempre, baka mga free agents yan. Walang teams pa sa ngayon. From Vicat Suministrado, sabi niya, pagbasihan din mga guys, Can o Garcia. Garcia, syempre, mas nakikipagpalitan ng suntok. Sa akin kasi, kung si Can, may friendship kasi yung dalawa. Kaya feel ko doon ganun kaganda ang laban kung Can. Kasi bait moves na naman dyan si Manny, awa ng paggulpe na si Can. Okay, so para sa kanya, since friends sila, si Manny Pacquiao. Pwede, magkakaroon ba ng awa effect? Parang hindi mo marunong maawa. Dapat po si Amir Khan kasi atat na atat labanan niya si Manny. Oo nga, kasi tapos eto pa isa, di ba si Amir Khan may demands pa na gusto niya sa Abu Dhabi sila kasi nga madami daw siyang followers. So talaga siya pa yung nagde-demand, di ba? Medyo, syempre, kung ikaw ba Manny Pacquiao na champion, 8th Division World Champion, papayag ka ba na ganun-ganunin ka lang? Siyempre, hindi, di ba? Pero yung kay Mayweather, pumayag siya. Anyway, hello mga idols, ask ko lang po, mayroon po bang trade sa Star Hot Shots? Pakibati naman po kami rito sa San Roque, San Pedro City, Laguna. Everyday pong nanonood ng show nyo, lalo na po kay Miss Pretty Meg. Ay, maraming salamat. Kanina, nakausap natin yung Star Hot Shots. Sarado yung kanilang pintuan, pero of course, mas gusto naman nila na ma-intact yung kanilang line-up. Wala pa naman tayong balita sa mga trades sa Star Hot Shots. Pero though hindi nila sinasarado. Yung trades. Pero i-bring up ko lang din, interesting din yung magiging estilo nila for the next conference. Kasi hindi nila gagamitin ang triangle offense. Di na daw. Kasi tinanong ko kanina, paano yun? Yung famous na triangle system ni Coach Tim, gagamitin nyo pa ba? Tinanong kong gano'n. So, sa training camp nila, na sinimulan nila last week, mas pinapractice nila yung pick and roll style, hybrid, fast-paced, so mas mabilis, takbuhan. Ang problema mo lang pag takbuhan, syempre, yung pagpasa mo, yung sa turnovers, kailangan bawasan yung turnover ratio. So, yun lang tingnan natin kung paano mag-a-adapt. Kasi, di ba, kilala sila for the triangle offense with Coach Tim Cook. So, tingnan natin kung kaya sa takbuhan. Ayan. Sige, si Villanueva, Austria, Rowell. Tapos na yan. Tapos na ba ito? Si Joseph Dino na, the second. Dahil hindi ko kilala si Danny Garcia, si Amir Khan na lang ang pipiliin ko. Okay. Galing kay Neil Radiada, si Amir Khan kasi mas alam ni Pacman ang fighting style na niya, tsaka mas patok sa pay-per-view. Pakibati ang asawa ko na si Jenny Conde, Aday, na kumakain na. Hello, Meg, ang ganda mo talaga. Salamat. Tapos sabay, hello. Neil Rad, ikaw, hindi ka pa kumakain. Uy, nagutom na ako. Kumakain na sila. Kumakain na sila eh. Ito si Mikey naman. Sabi ni Mikey Canog, sabi niya, technically, it should be the Danny Garcia, but boxing is business. American will be top choice of promoter Bob Arum, which will be agreed by Manny. More power to PTV Sports. Okay, salamat po. Anton Arce, simpleng Danny Garcia. Right. Ayan, si Silverhawk. From Silverhawk, para sa akin, mas okay yung Danny Garcia. Yung American kasi, gugulong lang kay Pacman yan. Ask ko lang po, Sir Dennis, kung anti-SMC teams ba kayo? Kasi pansin ko lagi kayo, hindi. Tanong nyo kayo, Dennis, yan. Oo, pero hindi. Definitely not. Hindi yan. Hindi naman.
Okay. Hindi, pero wag naman daw masamain. Tatanong lang. Oo, hindi. Knowing Dennis Principe? Hindi. Walang kinikilingan. Walang kinikilingan. Marjon Malapit, maganda si Amir Khan. Matagal na niyang niyayabangan tsaka hinahamon si Manny. Para matapos na yung kayabangan. From Hoy Arvino, Danny Garcia, undefeated champion tsaka counter-puncher. Magaling din, malakas sumuntok. Maganda pag magkaiba yung style, no? Justin Bastasa, Amir Khan na lang. Parang friendly match lang dating kasi dati silang sparmate Sir Danny, suggestion lang po, sana po i-recognize din ng PBA ang mga imports. Sana magkameron din po ng 25 PBA Greatest Imports. No? Pwede. PBA Greatest Imports, yun na lang po. Thanks po and more power po sa show ninyo. Why not? Magandang suggestion yan actually. From Hernan Cruz, Danny Garcia, para tanggal ang pagkapogi niya pagkatapos ng laban. Dami mga pogi na nabugbog lang ni Manny, no? Oscar De La Hoya. Yung mga mestizo, mga Chris Algieri. Nabugbog. Ba't kay Cotton na papugian ka? Miguel Cotto. Kasama naman si Miguel Cotto. Juan Manuel Marquez, di ba? Mga putok-putok dito. So, dalawa pa? Dalawa pa siguro. From John Carlo Ignacio, si Amir Khan na lang para di na sa pay-per-view. Mas sikat siya kaysa kay Garcia. Tanong ko lang po, si Peña at Marcelo, bibitawan na rin po ba ng BGSM? Wala naman po silang naitutulong sa team. Ang alam ko, yung kay Marcelo, parang nagbago ng isip na Si Peña naman, wala pa namang news. Basta yung tatlo sa kanilang mga guards na yung pinakawalan. Yung dalawa nandun pa rin naman. Vincent Carino, Khan na lang para mas masaya ng konti. Miss Pretty Meg. O dalawa na lang, direct. Sige. From Elvis Joe Soleil, para sa akin si Danny Garcia para magkaalaman kung sino ang mas mabilis at agresibo sa kanilang dalawa. Ni Pac-Man. Kung manalo man po si Manny Pacquiao, sana ay makalaban muli ng pambansang kamao, si Floyd Mayweather. At last na lang si Norman Bristol. Dapat si Floyd Mayweather Jr. kapag silang dalawa, mismatch na yan. Kailan po magpa-practice si Jordan Clarkson sa Smart Gilas 3.0? Kasi po sa Sabado na po yung Jones Cup. Sino-sino po ang bubuo ng 12-man lineup ng Smart Gilas 3.0 para sa Jones Cup? Salamat po. Si Jordan Clarkson ay mag-o-observe lang. Yes. Hindi siya magpa-participate kasi kailangan mo ipaalam yan sa Lakers management. So, as far as Gilas is concerned, observe lang si Jordan Clarkson sa Jones Cup. Alright. Yan. Okay, mga pasasalamat na natin, Meg. At inabos na naman tayo ng oras nang walang nakatawag sa atin. Dahil sa ulyaning taong ito. Sabi sa'yo, Miss Call mo. Maraming salamat sa View Blends, the House of Silhouettes, Mr. Rami Sumang ng Amazing Playground, Mr. The Friend of California Bo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermis Aesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Zaira Banyaga and Giancarlo Librojo, maraming salamat sa pagtutok ninyo sa atin. At Resty Macabulos. Resty Macabulos, yan. Thank you sa panonood ninyo sa amin. Batiin ko lang si Miss Tessa Hasmines na in-invite tayo sa press con ni Kenneth Farid at saka ni Danny Green bukas. So, probably tomorrow wala ako. Kayo muna ni Kuya Dennis sa magkasama. At salamat po sa De Los Santos family dyan po sa Nangka, Marikina City. Lalong-lalo na po kay Ate Mary Jane, kay Maxine, kay Carla, kay Kuya Carlo. Maraming salamat po sa inyo dyan. To Miss Ice, I love you. At salamat po sa Pantua family dyan po sa Lian City. To my mama, I love you. To my papa, I love you. Ginger, Ate Rose Ann, maraming salamat po. Sports Radio Family, salamat po sa walang nasawa po ninyong pagsuporta sa amin. Sir Mon Nunez ng News Division, thank you very much. At pansamantala, sa ngalan po ni Mr. Dennis Principe, ako po, si Haji Caaminio. Meg Siozo. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports.